Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Yusek Attorney Claire Castro. Ito, mayroong post ng DWIZ 882 posted 1 hour ago. Ito ang title. PCO Yusek Claire Castro pumalag sa demolition job laban sa kanya. Umaray si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa mga ipinakakalat na larawan at video niya sa social media na maituturing umanong demolition job laban sa kanya. Sa press briefing sa Malacanang, naniniwala si Castro na pagtatangka ito mula sa mga kritiko ng administrasyon na nais siyang mapatalsik agad sa pwesto, kaya nagpapakalat ng mga kulang o maling impormasyon tungkol sa kanya. Okay, mayroong article ng DWIC tungkol nito, basahin natin. Ito yung mga videos niya sa Manila Police District nung abogado pa siya, nung nadetine siya sa loob ata ng isang gabi. Okay. PCO Yusek Claire Castro pumalag sa demolition job, March 2. Ngayon lang ito tunos. Okay. Yan, umaaray. Nabasa ko naman itong umaray. Dagdag ko na. Ang pahayag ni Castro ay kasunod ng muling paglutang sa social media ng kanyang video sa isang presento sa Maynila noong 2015, kung saan nadetine siya at kanyang asawa at sekretary matapos niyang ipagtanggol ang kanyang kliyente na illegal na inaresto ng mga pulis. Iginiit ni Castro na hindi iskandalo ang nangyari at handang gawin ulit. Yan ang maganda. Hindi siya nahiya sa nangyari, yung nagsisigaw siya sa loob ng Manila Police District. At handa niyang gawin ulit. Diyan tayo mag-comment mamaya. Handang gawin ulit ang pagtatanggol sa kanyang kliyente dahil malinaw na ginawa niya iyon para sa hustisya. Okay, so doon lang muna tayo. Napanood ko na ito at na-i-vlog ko na rin. Yung viral na ngayon, kumakalat talaga. Nagsisigaw siya. So, in fairness, kay Attorney Castro, ginawa talaga niya yun para sa kliyente niya. Kaya lang, ikinulong siya ng isang gabi. Then, pagka kinabukasan, inalabas. Yun na nga, parang nag-file siya ng kaso laban sa mga police officers. So, kung tama yung ginawa niya, sa kanyang paningin, tama, no? Dahil dinipensa niya yung kliyente niya. At gagawin niya muli. So, what's wrong kung ilalabas itong mga video na ito? Bakit niya nasabi na part of demolition job? So, partiyan ng ano ba ito? Anong matawag ko? Masama ba na ilabas? I don't know sinong naglabas. Masama ba yung ilabas yung video nyo noon? Ano sa tingin nyo? Meron bang nilabag na batas ng tao na nagpakalat ng video na yon? Meron ba? Wala. Sa tingin ko naman, wala eh. Tapos, sinasabi niya na ginawa lang niya yung kanyang tungkulin bilang isang abogado at gagawin niya ulit kung mangyayari pa muli. Adi, nothing to hide, nothing to be ashamed of. So, bakit
sinabi niya na demolition job. At ito na nga, ang post ng DWIC is pumalag na siya, umaaray na siya. So, next time, kung pag naging public official ka, lalo na kung madada ka, kasi ang tapang magsalita, expect something in return. Kasama na yan. So, bahala na ang taong bayan na nakapanood, paliwanag nyo, at kung maniwala ang taong bayan na tama lang yung ginawa ninyo, Atty. Castro, nothing to worry about. And I believe, kung talagang ginagawa mo yung tungkulin mo, bilang abogada noon, at gawin mo yung tungkulin mo ngayon bilang press officer, at kahit anong ilabas nilang video, hindi ka masisisante, basta maging maligaya lang ang amo mo, na nag-hire sa'yo. So, I don't know kung matawag bang demolition job yung Maliban yon, may mga videos pa ngayon, may 2 na akong videos na napanood. Yung batikos niya kay PBBM noon. Yung unang video, sabi niya, alaskadora ka. Grabing pagkalaskadora mo, BBM. Pangiti-ngiti ka pa. Ganon. Tapos itong pangalawang video, yung tungkol sa appointment ni Atty. Larry Gadon. So, criticize ni Atty. Claire Castro, bakit ang Pangulo kailangan niya ang daming advisor? What's the wisdom behind the appointment of Gadon as poverty alleviation advisor? Sabi niya, di ba ang dami ng advisor? Secretary, undersecretary, USEC, ASEC, presidential advisor. Di ba, ang dami mong advisor, lumalabas nga wala kang alam. Sinabi niya yun. Ayun, na-vlog ko kanina. Good luck po, Atty. Claire Castro, sa inyong bagong panunungkulan. Okay, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Yung income sa channel na ito, itinutulong natin sa Tribong Tolandig. Namimigay tayo ng yero at pako para maayos nilang kanilang bahay. Kawawa ang kalagayan nila. Butas-butas ang mga yero. Tumutulo na kung mag-ulan. Kawawa sila. Hindi makatulog ng mahimbing pag gabi. So, ito, panoorin nyo ang video na ito at kabalikat kayo sa pagtulong sa tribong ito para maayos ang bahay nila, kahit man lang yung roofing. Sa sweldo natin, ito, katapusan na, nagsweldo na tayo. Nagpabili na ako ng 350 pieces ng yero at assorted nga pako. At ayan, i-deliver na anytime from now para itong mga sira-sirang bahay na maipakita sa video, maayos na. So, salamat sa inyong panunod, lalo na ang hindi nyo pag-skip ng ads. Mo na pod ni ang ikawalo namo nga nagabisitahon nga balay. O mag-ayo me. Ayo! Oh, Mayong hapon ya. may ngapon. Oo, dayon kuya. Dayon mo sa akong balay nga buslot na. Oo. Oh, mo na ni siya. O mga luwag na gid kayo ang bulsot. Kita na kayong langit. Oo, so gatulo na gid ni ulan. So daghan-daghan na gid ang bulsot sa balay ni kuya. Oo. O kuan na gid kaayo, mga dagko na gyud ang bulsot. Nangitom na gani. Oo, nangitom na. So dugay-dugay na niya nga balay ninyo ya. Duway na siya nga balay yun. Oo. Oo. Muna ni ang ilang kahimtang, naalang sila sa salog. Oo. Sa yuta na gyud sila. Isalog kay Oo, kay siya kuan. so Nabulsot na. nabulsot ng ilang atop, so lisod gyud ang ilang pagpuyo. Ay ulanan na sila sa ilang balay nga mga dagko na og bulsot makita man gani. Oo. Karon niya nga nakita naman gyud ang inyong balay nga duag na gid kaayog mga bulsot. Og matagaan na gid kaya og yero. So kanang manguha na ka og kahoy kay naa nami istak nga lansang pako plincent sin nga ihatag para nga makaatop na ka. Kay nakita naman gyud ang inyong kalisod.
Oo, so matagaan na gyud. O unsaya ang imong ika-istorya nga matagaan na kaugiro? Salamat kay sa Ginoo ug sa naglantaw sa video. Oo. Karon matabangan mi kay nangabuslot na niya mong balay. Oo, so